Paano nga ba pabilisin ang metabolism? Babae or lalaki, mag-gym ka. Yung mga ibang babae dito na natatakot mag-gym dahil baka daw lumaki yung muscle nila, hindi po kayo basta-basta lalaki ng kagaya ng sa lalaki. Unang-una, ang testosterone level nyo is hindi sapat compared sa amin. Isa yun sa mga hormone na nakakapagpalaki ng katawan, so hindi sapat yun. Kaya huwag kayong matakot na parang akala nyo is mabilis kayong lalaki. Hindi. Tsaka madali mo siyang bantayan. Lagi ka naman nagse-selfie. So bakit nga ba kailangan mag-gym? Unang-una, the more na malaki yung muscle mo, the more na mas marami kang maburn na calorie. Same lang din sa babae. Pag ang babae malaking dibdib or ang puwetan or balakang, active ka sa gym, mas marami ka na burn na calorie kahit tulog ka. Gulat kayo, no? Nagbe-burn ka ng calorie kahit tulog ka. At mas marami kang mabe-burn na calorie kung nag-gym ka. So tatandaan nyo, mas metabolic active ang muscle kumpara sa fats. Kapag mas malaki ang muscle mo, mas maraming calorie may expend or magagamit. And then next, ito yung last, huwag ka mag-crash diet. Pag mabagal ang metabolism mo, ibig sabihin, mabagal ang nabe-burn mo na calorie kada oras. Dahil madalas ka mag-crash diet. Ang crash diet is ito yung kumakain ka na tinatansya mo lang yung kinakain mo. Kasi akala mo kapag mas maunti ang kinakain mo, papayat ka. Which is tunay. Oo, papayat ka. Pero unhealthy way ng pagpayat. Bakit nga ba? Kapag inuntian mo ang kain mo na sobrang baba sa maintenance mo, wari nasa 1,000 calorie yung nakaltas mo, masyasyak ang katawan mo. Mabibigla siya dahil bigla mong binawasan yung kinain mo. So ang katawan mo is kailangan niyang mag-reserve ng fats. Imbis na mabilis ang pagtunaw mo ng taba, lalo siyang babagal. Dahil nililigtas ka ng katawan mo. Sinusurvive ka ng katawan mo dahil sinasadya mong pauntiin yung kinakain mo. Survival mechanism. Mapapansin mo yan sa una. Nung una nag-crash diet ka, ang laki ng nababawas sa'yo. Pero pagtagal ng pagtagal, paunti nababawas sa'yo. Tama? Halos hindi na gumagalaw ang timbang mo. Sino sa inyo ganun? Bukod sa consciousness natin bilang ikaw, bilang ako, ang katawan natin para yung may sariling utak. Wala yung ibang gusto kundi makasurvive. The more na dinideprive mo ang katawan mo sa pagkain, tas sobra-sobra pa yung nakat na calorie, the more na ayaw niyang mag-burn ng fat. Pabagal siya ng pabagal. Sobrang bagal. The point na hindi na gumagalaw ang timbang mo. Pero ito na yung tinatawag na plateau. Ang ginagawa nila is tansyahan. Kasi nga ang mindset nila, kapag mas maunti ang kinain, ibig sabihin mas papayat sila. Mali. Dun sumasablay. Kaya yung iba, ano nangyayari? Bounce back. Natamad na mag-deficit. Ayun, kain na lang uli. So, ano mangyayari? Mas tataba uli sila kaysa doon sa dati. Generation by generation. Di ba? So, mag-aaral ka magbilang ng calorie. Para metabolism mo is hindi ganun kabagal. Pag na wag kang magka-crash diet. Ilang beses ko na rin tong pinost doon sa mga nakaraang kong video. Doon sa The Biggest Loser. Yung metabolic adaptation na tinatawag. Yes, oo. Nababawasan ka, pero to the point na parang walang nangyayari. Nabawas siya pero parang walang effect. Halos hindi mo na siya nahahalata. Ganun na sobrang kabagal. Saka hindi rin maganda ang crash diet dahil sobrang maapektuhan lahat ng buong pagkatao. Maapektuhan ng buong nervous system mo, ang muscle mo liliit, hihina mga vital organs mo. Basta ang dami. Hindi talaga recommended ang crash diet. So yun lang yung mga tips ko para hindi bumagal ang metabolism mo. Yun, sundin mo lang yung mga sinabi ko. So yun lang muna. Makikifollow na lang ako ng channel ko. Maraming salamat. Subscribe and follow Cloud's Fitness for more fitness content.